Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Anong aral ang dapat sundin at sampalatayanan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan, suriin natin. Isang masayang pagbati po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Muli pong sumasa inyo ang programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Suriin Natin. Tulad po ng dati, kami po ang inyong makakasama. Ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato. Patuloy po na nag-aanyaya sa inyo. Samahan po ninyo kami sa gagawing pagsusuri. Kapatid na Gerson, bumabati muna tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng isang maligayang bagong taon. Kapag dumarating po ang ganitong mga panahon, mga kaibigan at mga kababayan, talagang merong ikangang panibagong sigla. Opo. Panibagong pag-asang bumubuhay sa damdamin at isipan ng marami na ang pinakahahangad nila ay mapabuti ang kanilang buhay sa mundong ito. Okay. Hindi masama yun. Kaya ngayong iba talagang nagsisikap sa kanilang mga paggawa, sa kanilang mga paghahanap buhay. Pero alamin natin mula sa Biblia, meron bang higit sa lahat na dapat na pinaghahandaan, pinakahangad ang taon na buhay para makatiyak siya ng lalong mabuting kapalaran? Pakinggan po ninyo mga mahal po naming taga-subaybay. Dito po sa unang Timoteo, sa 6 at ang talata ay 19. Na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Maliwanag po na may itinuturo po ang Biblia na dapat po nating paghandaan para sa panahong darating. Ang sabi po ng Biblia, dapat tayong magtipon ng mabuting kinasasaligan upang makapanangan sa tunay na buhay. Kasi ang buhay natin ngayon, merong kamatayan. Opo. Kaya hindi natin may tuturing na siyang tunay na buhay. Opo. Meron talagang binabanggit ang Biblia na tunay na buhay na siyang dapat na higit sa lahat paghandaan, pag-ipunan nga para yun ang mata mo ng tao. Ang alamin natin, alin yung tunay na buhay na tinutukoy ng Biblia na dapat nating paghandaan. Pakinggan po ninyo dito po sa Tito, sa 1:2. Ganito po ang pahayag po sa atin ng Biblia. At bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago palalangin ang sanlibutan. Ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na hindi marunong magsinungaling. Kaya sana napansin po ng ating mga taga-subaybay. Ito pong tinutukoy na buhay na darating ay ang buhay na walang hanggan. Na katulad nga po ng sinabi ninyo ay naiiba ito sa buhay na taglay natin ngayon. Sapagkat ang taglay natin ngayon ay may wakas o hangganan, samantalang ang buhay na darating na dapat pagandaan, ito po'y buhay na walang hanggan. Kaya kung pinahahalagahan ng tao ang kanyang buhay sa kasalukuyan, di ba? Higit sa lahat na paghandaan niya at pahalagahan niya yung ikapagtatamo niya ng buhay na walang hanggan. Opo. At malinaw po na binabanggit sa Biblia na ito ay ipinangako ng ating Panginoon Diyos. Kaya sana huwag lang basta narinig natin ng pangakong ito. Dapat asahan natin. Pero meron tayong mga dapat gawin para matyak nating matamo ang pangakong tunay na buhay o buhay na walang hanggan. Pero alamin muna natin, kapatid na Gerson, ano ang kahihinatnan ng mga taong ang pinaghahandaan lamang ay ang ukol sa buhay na ito? Pakinggan po natin dito po sa Filipos, sa 3 at ang talata ay 19. Ganito naman po ang ating mababasa. Mapapahamak sila sa wakas dahil ang kanilang tiyan ang kanilang dinidiyos. Ipinagmamalaki pa nila ang dapat nilang ikahiya. Wala silang iniisip kundi ang buhay lamang dito sa lupa. Tiniyak po sa atin ng Biblia na kapahamakan po ang kahinatnan ng mga tao na walang iniisip kundi ang mga bagay lamang o ang buhay lamang dito po sa lupa. Ano katunayan, kapatid na Gerson, na ang mga taong ang pinaghahandaan lang at inaasikaso yung ukol sa buhay na ito? Ano katunayan
sila'y mapapahamak. Pakinggan po ninyo ang pahayag ng Panginoong Hesukristo dito po sa Marcos. Ganito ang nakasulat sa 8 at ang talata po ay 38. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Maliwanag po ang mensahe ng Panginoong Hesukristo. Gaano man pong kayamanan, karangalan, karunungan, kapangyarihan ang makamtan po ng tao, hindi nila ito pakikinabangan kung mapapahamak po ang kanilang buhay. Pinatunayan ba yan ng banal na kasulatan, kapatid na Jason, na walang mapapakinabangan ng tao, kundi tiyak na mapapahamak pa kung ang hinaharap at inaasikaso lang ay ang ukol sa buhay na ito? Pakinggan po natin awit 49, 6 hanggang 9. Ganito po ang nakasulat po. Mga taong naghahambog na sa yaman na nanalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Maliwanag po sa binasa po natin na hindi po kayang bayaran ng tao ang kanyang buhay. Ang sabi nga po, gaano man ang halagang hawak niya, hindi po ito sasapat upang siya po ay mabuhay nang hindi na po magwawakas. Kaya kailangan ng tao yung binabanggit ng talata na katubusan para sa kanyang buhay. Di ba? Katotohanan po na kahit na ano pang gawing pagsisikap ng tao sa buhay na ito, at sabihin man po natin na yumaman siya at naging makapangyarihan, ang buhay ng tao sa ngayon, alam po natin nagwawakas. Kasi po, merong kamatayan. Kaya kung ang haharapin lang ng tao, yung ukol sa buhay niya dito sa mundong ito, ang lahat po mawawalan lang ng kabuluhan dahil nga sa ang tao ay namamatay. At binanggit ng banal na kasulatan, kailangan yung katubusan. Bakit kaya, kapatid na Jason, ang sabi, kailangan ng katubusan ng buhay ng tao? Ano ba nangyari sa tao? Ayon na rin sa pagtuturo ng Biblia. Ganito po ang sagot po sa atin ng Biblia sa Galacia, sa 3 at ang talata ay 13. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Maliwanag po na ang tao po ay kinakailangan ng katubusan dahil po siya po ay nasa ilalim ng sumpa ng kautusan. At ang manunubos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga isinugo ng ating Panginoon Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Pero alamin muna natin, kapatid na Jason, alin ba yung tinutukoy na sumpa ng kautusan kung saan ang tao'y nangangailangan ng katubusan? Sa Roma 6:23, pakinggan po ninyo ang sagot po sa atin ng banal na kasulatan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang tinutukoy po na sumpa ng kautusan, ito po ang pasya ng Diyos na ang tao po ay magbayad sa kanyang kasalanan. Na ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At diyan binanggit sa talata, kapatid na Jason, pagkatapos nung kailangang bayaran ng tao yung kanyang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan. Sabi sa talata, datapwat ang kalooban niya na walang bayad ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan. Yan nga ang tinatalakay natin. Na kung pinaghahandaan ng tao at pinahahalagaan niya ang ukol sa buhay niya sa mundong ito, lalong dapat na paghandaan ng tao yung buhay na darating na walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Kasi ang buhay natin dito sa mundo, hindi lang merong kamatayan hindi lang merong kawakasan. Meron pang binabanggit na kailangang bayaran niya yung kanyang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan. Pero tiyak na hindi ang tinutukoy doon yung kamatayang pagkalagot ng hininga. Alin kayang kamatayan? Ang siyang ganap na kabayaran
ng kasalanan, kapatid na Jason. Sa Apokalipsis 20:14, pakinggan po ninyo, ito po ang pahayag po sa atin ng Biblia. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ang tinutukoy po na kamatayan na siyang ganap na kabayaran ng kasalanan ay yung pong ikalawang kamatayan kung tawagin ng Biblia, na yan po ang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Kaya nangangailangan ng katubusan para ang tao huwag mapahamak doon sa ikalawang kamatayan o doon po sa kaparusahan sa dagat-dagatang apoy sa araw po ng paghuhukom. Opo. Kaya po problema talaga kapag ang hinarap lang ng tao yung ukol sa buhay niyang ito. Kasi bukod sa namamatay ng tao, nalalagutan ng hininga, meron pang kapahamakan, yung ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Kaya kung pinahahalagahan nga ng tao, yung buhay niya sa mundong ito, lalong dapat niyang pahalagaan. Yung sa ikapagtatamo niya ng buhay na walang hanggan. Opo. At yun ay sa paraang matamo niya yung katubusan na binabanggit ng Biblia. Ang tanong ito, meron bang pinatutunayan ang banal na kasulatan na merong katubusan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo? Ganito po ang pahayag po sa atin sa Gawa 20:28 sa salim po ni Ginoong George M. Lamsa sa wikang Filipino na po, mga mahal namin taga-subaybay. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang tinutukoy po na tinubos o binili ng dugo ni Kristo, maliwanag po ang Iglesia ni Kristo. Kaya mahalaga at kailangan po ng tao ang Iglesia ni Kristo. May kinalaman po ito sa ikapagtatamo natin ng buhay na walang hanggan. Kasi ang Iglesia ni Kristo po ang pinatutunayan ng Biblia na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Sukristo. Na ang katumbas po nung ginawang pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Sukristo, kapatawaran sa mga nagawang kasalanan. Kaya wala na sila sa ilalim ng sumpa ng kautusan. Hindi na po mapapahamak pagdating ng araw ng paghukom sapagkat napatawad na ang mga nagawang kasalanan dahil sa ginawang pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Sukristo. Suriin pa natin, kapatid na Opo. Jason, ano pa ang katunayang mahalaga at kailangan ang Iglesia ni Kristo? Ano ang pangako ng ating Panginoong Sukristo sa kanyang Iglesia? Pakinggan po ninyo mga mahal namin taga-subaybay dito po sa Mateo sa 16 at ang talata po ay 18. Ganito po ang maliwanag na pahayag po sa atin. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Sana napansin ninyo ang binasa po natin pahayag ng Panginoong Hesukristo. Ayon po mismo sa Panginoong Hesukristo, yung iglesia na kanyang itinayo, yung po ang iglesia ni Kristo, hindi pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Ano ba katumbas nun? Na ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo hindi pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Sa awit 49 at ang talata po ay 15, pakinggan po ninyo. Ngunit ako'y ililigtas, hindi ako babayaan. Aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan. Maliwanag po ang sabi po sa atin. Ngunit ako'y ililigtas, aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan. Hindi ang ibig sabihin, hindi na mamamatay Opo. o hindi na malalagutan ng hininga kapag kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kasi nga, mayroong iba ang sinasabi, bakit yung kapitbahay ko? Akala ko ba hindi kayo pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan? Opo. Iglesia ni Kristo yun, pero namatay. Hindi ho ang ibig sabihin, hindi na malalagutan ng hininga. Ang katumbas lamang po ng pangako ng ating Panginoong Sukristo na hindi pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan ang kanyang iglesia, hindi ho mananatili sa kamatayan. Sabi nga sa talata, ililigtas anya ng Panginoon Diyos. Hindi anya pababayaan sa kamatayan. Kasi nga, paglalaanan ng kaligtasan at ng pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya po, napakahalaga
at kailangan po ng tao ang Iglesia ni Cristo. Kaya sa buhay po na ito, sa panibagong taon na ating hinaharap, kung inaasikaso man natin ang kapakanan po ng buhay natin sa mundong ito, higit po sa lahat, gamitin natin ang buhay na ito sa ikapagtatamo po ng buhay na walang hanggang pangako ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at bago tayo tuloy ang matapos, tayo po muna ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Amen. Minsan pa ginamit mo po ang programang ito ng Iglesia ni Cristo upang ipahayag po ang iyong mga katotohanan. Amen. Ama, sa panibagong taong ito na aming haharapin, patuloy po na pagpalain mo po ang iyong mga lingkod. Pagpalain mo po ang mga sumusubaybay sa programang ito. Patuloy na tulungan ang mga nagsusuri. Maunawaan po nila ang iyong aral. Makasama po at makapiling namin sila sa tunay na paglilingkod at sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon po naming Jesucristo, patuloy na gamitin ang iyong banal na iglesia para ipalaganap po ang katotohanan at marami pang tao ang magkaroon ng pagkakataon sa pagtatamo po ng kaligtasan. Ama namin Diyos, sumasampalataya po kami. Pinagpala mo ang Iglesia ni Cristo, ang iyong bayan sa mga uling araw na ito. Pinagpala mo rin po ang pamamahalang inilagay mo rito. Pinagpala mo po ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito. Opo. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Sumain niyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.